Ayan, merong isang kapatid. Ayan, sabi niya, bro, share lang po ako. Alam nyo, sa 22 years ko sa iglesia, imagine nyo, 22 years yan mga kapatid. Ngayon lang ako naka-feel ng saya sa bonus at 13th month ko. Kasi dati nilalaan ko yun sa gawain at iglesia. Ang sarap pala na buo mo makukuha at mabibigay mo na sa pamilya mo ang pinaghirapan mo sa trabaho. Ang saya na nakawala na ako sa iglesia. Ibig sabihin niya yung kulto. Yun. Yan. Sabi ko kasi sa kanya, ramdam ko rin yan, sabi ko. Dahil masarap talaga sa kalooban. Mas marami ka pang natutulungan nang walang camera na hindi nyo nga alam. Wala nakakaalam. Pwede yung ang Diyos na nakakita sa lihim, nakakatiyak ka, may ganti ka. Diba? Ang sarap sa kalooban eh. Kaya sabi niya, yes po, lahat ng kapatid ko, pamangkin ko, pati bayaw ko, nabigyan daw niya ng GCash, o diba? Yan, kayong mga nakikinig dyan sa loob, itong isang exit, masamang tao to. Mas marami pa itong natutulungan kaysa sa iyo. Yung sa iyo, meron pang isa basahin ko yung isa. Ito matindi. Year 2000 kami na anib. Tapos binanggit niya yung taon, ayokong madok sila Nag-exit na siya. Sa madaling sabi, mas maaga silang nag-exit kesa sa karamihan sa atin ngayon mga kapatid. Mas nauna siya. Napansin ko na mga sinasabi nyo, pera-pera na lang. Lumaban kami ng ubusan. 500 a week sa magulang ko. Tapos, ang binibigay niya sa gawain, 5 digit. 5 digit. Imagine ninyo mga kapatid. 500 a week binibigay niya sa magulang niya. Tapos sa gawain nitong mga nagpayaman, 5 digit. Gawin mo na ang pinakamaliit na 5 digit, 10,000. Imagine mo, tumutulong ito a week. 10,000 a week. Tapos sa magulang niya, nagbibigay siya 500. Ganyan ang nagagawa ng kulto, mga kapatid. Kung ang Diyos nandyan sa samahan na yan, papayag ba merong ganitong member na nagtatapat? Habang yung leader, payaman ang payaman. Nakuha nyo? Kayong mga nandyan sa loob na nakikinig. Kung may hustisya yung Diyos na nasa inyo ngayon, papayag ba na merong ganitong member? And I'm sure hanggang ngayon may ganyan dyan sa loob. Inuubos ang pera niya para sa gawain nyo. Hindi binibigay sa anak, sa asawa. Mas malaki binibigay sa gawain nyo. Pero makikita mo ang royal family, ang yayaman. Saan galing yan? Hustisya ba yan? Nakita nyo mga kapatid? Kaya napakahalaga ng nag-iisip mga kapatid. Mahaba pa yung message ng kapatid Kinwento niya sa akin, ang haba. Marami mga kapatid, mahaba mag-message. Talaga naman parang nagbasa ako ng libro. Pero naiintindihan ko po kayo mga kapatid kasi siyempre gusto nyo maglabas ng saloobin nyo. Dami siya mga kinwento. Di ko na po ikikwento isa-isa. Pero gusto kong makita ninyo, mga kapatid, tayong mga umalis na dyan, ma-appreciate nyo lalo na yung mga kasama nating mga umalis dyan sa kulto, mga nagising, mabubuting mga tao. Mabubuti.
mga tunay na mga kapatid. At kayo naman mga nandiyan pa sa loob, ma-realize ninyo, hindi totoo yung mga pinaparatang sa amin. Hindi ganyan ang mga umalis dyan. Hindi yung ibinubuo niyong narrative. Hindi. Ito pa isa eh. Sabi rin ng isang kapatid. Sabi niya, nag-send siya sa akin ng in-screenshot niya yung post niya. Tapos may nag-comment kasi doon sa post niya eh. Sabi nung nag-comment sa kanya, blooming kayo parehas. Sila raw mag-asawa. Ano sikreto? Hindi na niya sinagot. Sabi niya sa akin, Brado, dami nakakapansin na maganda na ang aura namin. Gusto ko sana mag-reply na nakalaya na kasi kami sa kulto. Pero di na lang. Sabi niya, baka umusok yung mga tenga ng mga friends ko sa FB ng mga officer at manggagawa na nakabantay sa buhay namin. Imagine niyo kayo dyan sa loob. Nakita niyo? Kung tutuusin, pwede naman niyang i-comment yun. Why not? Yun ang totoo eh. Pero dahil sa pag-aalala sa inyo, baka masaktan kayo. Hindi na lang niya sinasabi. Nung isang araw, makain kami ni Owie. Sabi niya sa akin, ba na yung aura mo? Makikita mo naman lahat, mga kapatid. Yung mga kapatid na nakikita ko sa social media, na iba na yung mga aura, lalo na yung matatagal ng nakakausap po natin, na iba na. Nag-aliwalasan, umaliwalas ang itsura. Bakit? Unang-una, wala nang stress. Pangalawa, nakakatulog na tayo ng maaga. Walang stress sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. Ngayon, alam nyo mga kapatid, ano lang eh, isa lang talaga nagiging emotional pa rin ako pagka nakakakita ng mga nagkikwentong ganyan. Bagamat masaya yung kwento ng isang kapatid, yung sabi ko sa inyo na na-appreciate niya yung niya, yung bonus niya, taka 13-month pay. Pero masaya ako kasi imaginein mo 22 years yung kapatid. Ngayon pa lang yan naranasan yung ganun. Sa totoo lang, alam ko mga kapatid, kahit kayo mga mga umalis na rin, mas marami po kayo nagagawang kabutihan ngayon. Ako ramdam ko ngayon. At wala nakakaalam. Wala. At yun lang, nakakandili mo yung pamilya mo, nabibigay mo yung gusto nila. Gawang mabuti na yun eh. Gawang mabuti na yun, mga kapatid. Yan. Gusto ko pong basahin po ito, mga kapatid. Kasi maganda ang mga laman. Alam ko, binasa na po natin ito dati. Pero, hindi ko na maalala. Sa dami na rin ang natin. Matagal na po kasi ito, mga kapatid. Kasi ang paksa po natin na gusto kong immediately mapag-aralan na natin ay yung iglesyang espiritual. Tsaka yung tungkol sa Exeter. Sa mga nakapakinig po kanina, nung nagsandaling nag-live ako kanina, nabanggit ko na yan, na hindi tayo marapat tawaging Exeter, mga kapatid. Bakit? Hindi naman tayo umalis eh. Sa iglesia, manapa sila ang umalis. Kaya nga tayo, kaya nga natin nahalata eh. Sila ang umalis sa katotohanan. Tayo hindi, nananatili tayo eh. Kaya, ever since pagka nababanggit ko, merong at the back of my mind, hindi ko matanggap Exeter ako eh. Meron tayong paksa dyan, mga kapatid. So, gusto ko lang pag-aralan na po natin yun. Yan. At dahil may mga bago po tayong mga kapatid, ang dami ngayon na mga nag-reach out ulit. Kanina nga,
Tol, bukas na lang kita tawagan. May isa rin kasing active din na worker, mga kapatid. Ewan ko kung ano, miss ko lang nakita ko eh. Tawagan kita, tol, ha? Bukas siguro. Dahil dito madaling araw na pag natapos tayo. Tawagan kita bukas. Ang dami ulit bago, mga kapatid. Kaya gusto kong pag-aralan natin tong paksa ngayon para introduction na rin sa kanila. Para medyo makasabay sila sa atin, mga kapatid. I know yung mga nakasubaybay na ng mga matatagal, talagang educated na tayo, mga kapatid. Naramdaman ko yung tahimik na eh. Mostly. At payapa na, hindi na makikita mo naman, mga kapatid, mararamdaman mo na yung diwa ng isang tao eh. Lalo na pag marunong ka ng dumiwa. At nagbago na. Salamat sa Diyos kasi nakakasabay na po kayo, mga kapatid. Nakakasabay na po tayo. Ngayon gusto ko lang makakatch up itong mga bago. Kaya pag-aaralan po natin yung paksa po ngayon. Basahin ko lang po muna ito. Intro po natin ito para sa intro natin. Mateo 6, simulan na po natin sa 1. Gusto ko po kasing ma-absorb natin ito lahat, mga kapatid. Kaya yun yung binanggit niya ni Brad Ace, diba? Dapat talaga magbabasa ka ng Biblia. Diretso eh. Huwag cherry picking para makuha mo yung talagang diwa. Kung ano talaga yung laman. Yan. 6:1 po ng Mateo. Tuloy-tuloy na po natin. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Alam nyo, ito pa lang, mga kapatid. Sapul na kaagad yung ginagawa nilang gawang mabuting nakakamere. Pinag-iingat ka. Ang isang Kristiyano, mag-iingat kang gumawa ng katwiran. Ano? Yung ibig sabihin yung tama, gumawa ng mabuti, gumawa ng katwiran. Mag-iingat ka. Huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Kaya ngayon nakita ko kay Paring Onat, shoutout din sa iyo, Paring Onat. Nakita ko yung post niya eh, yung kay Arlene Rason na nilalagay pa yung pera doon sa sobre, medyo slow motion pa eh. Biblically mali eh. Kahit nga morally mali eh. Hindi tama eh. Yun nga lang act na gawin mo na yun. Makakaramdam ka na there's something wrong. Umamin lang kayong lahat, mga kapatid. There's something wrong na eh. Yung pag lumabas ka, shh, na. Makulit tong isang pusa namin eh. Papakita mo para makikita ng iba yung gusto mong gawing mabuti, makakaramdam ka na may mali eh. Kahit pa walang pag-uusap sa Biblia, walang morality lang eh. Gusto mong itago eh. Diba? Eh yung pang mag-taping pa kayo, at pinapakita pa, may kamerang ganun, matindi yun. Ngayon, ang bilin, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan, ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kaya alam nyo, walang kakwenta-kwenta ang mga ginagawa ng MCGI ngayong mga kabutihan nila. Bakit? Lagi nakakamera. Lagi naka-broadcast. At ang nila, magliwanag daw. Kontra na kagad dito. Mag-iingat ka dapat. Gagawa ka ng katwiran, wala dapat nakakakita. Hindi yung parang pinapakita mo talagang iba kasi yung nakita talaga sa gusto mong ipakita. Magkaiba yun eh. Parang yun yung argument dati ata ni Jane Angeles eh. Para may nakita akong ganun post. Alam ko na-discuss na rin natin yun eh. Iba yun eh. Yung ginagawa ng MCJ, umamin lang tayong lahat. Ipinapakita talaga. Magkaiba yung gawang mabuti na nakikita sa ipinapakita mo talaga. Yan. 2. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw
sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maaalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Kaya simula nang naupo itong si Daniel at inimplement na niya yung mga charity works, bagsak sa criteria ng Biblia. Hindi pinapakita yan. Poverty porn ang nangyayari. Pinapakita, mayroon pang mga shots, medyo medyo dramatic pa yung shots na mayroong kapatid, naka-MCGI Cares na polo shirt, nag-aabot ng pagkain, at yung mahirap na nakaupo sa kalye, inaabot yung pagkain. Grabe. Hindi nyo pa ba nakikita yon, mga nandyan sa loob? Hindi nyo ba nakikita yon? Ayan. Mamaya, makikita nyo kung papaano yan. At pagka kayo, gusto kong ituloy na lang kasi maraming laman ito, mga kapatid. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Imagine mo, pati panalangin Ano ibig sabihin? Kung yung panalangin nga, kailangan mong ilihim na, yun pa kayang pagbibigay mo ng lugaw, ikakamera mo pa, ipapakita mo pa sa TV, sa puli. Yan ba? Nare-realize nyo pa ba yan, mga nandyan sa loob? Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim, gagantihin ka. Dapat ang paggawa ng katwiran, lihim. Hindi yan binobroadcast. Yan. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin na walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na iyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya.